Tayo po ay magsisimula na sa ating banal na misa. Isama po natin sa ating panalangin ng pasasalamat ng Verbosidad Family, Wilma Domingo, Florida Tabian, Lourdes Texon, Rolando Diaz, Katrina Elpa, Lourdes Elpa, Erica Takeuchi, Melinda C., Cheche de Ocampo Family, Elaida Catherine Espino, Jose Sidamon, TFF Lim, Pong and Helen Adun and Family, Rose Nicolas Family, Soriano Family, Nora and Ryan, Dante and Salas Family, Veronica De Vera, Helen Rosita Lozendo, Sofia Corazon Castillo, Maria Cecilia Mendoza, Marivic Olivio Garcia, Marieta Garcia, Walden Ang, Sylvia and Pilar Larin, Ryan and Mark Felarca. Isama rin natin ang natatanging kahilingan para sa agarang paggaling ni na Edward Namit, Jasmine Sabeldia Lim, Evangeline Lacac, Efren Alcober, Desiree Aranas, Larilyn Ponteñeles, Maricel Mariano, Raquel Ragudo, Stephen Kurt Robles, Roseni Correa, Angeline Mendoza, Chairman Violeta Decena, Judith Miguel, Joel Madarang, Enrique Alfaro, Sofia K. Elpa, Jacob Villanueva, Ismael Cordon, Violeta Lit, Books Lauron, Freddy Nadres, Jose Ferro, Jay Cura, Ronaldo Cabigting, Ferdy Del Mundo, Emma Ahok, Rosemary Pescasio, Ronald Salamat, Zenaida Arce. Isama rin natin ang natatanging kahilingan ni Nalu Alcover, Antonia Tibagakay, Edelita Villasica, Gillette Yupanco, Lydia Cascasan, Antonio Hernandez, Vincent Azada, Adriana Gabriel Hernandez, JC Salonga, Cherry Manzano, Carolina Garde Bilbaeno, Rafaelito Francisco, Carl Mangundayaw, Cherry Manzano, Cristina Martinez, Christian Salazar, Hernando Quaterno, Ajerico Pexon, Hazel Uy, Nicole Martinez, Stephanie Arcelia, Veronica De Vera, Helen Rosita Lozendo, Tonya Corazon Castillo, Maria Cecilia Mendoza, Marivic Olivia Garcia, Marieta Garcia and Family, Sylvia Larin, Edeline Ferrer, Judith Asuncion, Alexa Ortiz, Elena Jane Tan, Pero Family, Maria Elena Estanislao, Ellen Engels Sagweped. Panalangin para sa mga kaluluwa nina Dario, Dorotea, Father Odon de Castro, Monsignor Albert Venus, Alicia, Father Angelino De Feo Jr., Monsignor Norberto Habos, Marlon, Luisa, Elizabeth, Gestoni, Mary Ann, Arnel Balse, Esther, Ernesto, Renato and Lucia Sabado, Rochelle Cabanayan Morales, Reynaldo, Tomas III, Antonia, Chris Enrico, Clarita, Catherine, Renato, Dorico, Josefa, Mary Jane, Sheila Ann, Amelia, Solita and Hector, Jesus, Caridad Flor, Marites Calara, Mirna Mindaño, Jose Noli Colinares, Luisa Bersaba Cirillo, Lucina Briones, Rosita Albano, Hector Carangan, Florentina Agulto, Jaime Coronado,
Benamina Agulto, Rosauro Santos, Domingo Elpa Sr., Lourdes Coronado Elpa, Antonio, Angelina Regalado Pineda, Victorio Garcia Jr., Piping, Dr. Julianito and Lorna Mercado, Daniel, Josefa, Crescencio, Chodoro and Consuelo Cordova, Victorio, Antonina Sarmiento, Lourdes, Edgardo David, Claudia, Lolota, Federico, Basiliza, Monico, Mariano, Elizabeth, Lucina, Emilia, Mioda, Rosendo, Erwin Vismanos, Mercedes Tan, Cristo Señora, Francisca Magbitang, Lucena Castro Cruz, Herminio Atienza, Anastasia, Maria, Damaso, Alfredo, Julito, Rosario, Francisca, Julio Jr., Julio Sr., Jesus, Tirso, Aurelio, Dario, Primo, Magdalena, Antonio, Lacena, Patricia, Bonifacio, Reynaldo, Marcelino, Faustino, Laura, Marta, Alejandro, Otang Ortega, Leticia, Willie John, Josefa Alabat, Carmencita Luz Bautista, Rodolfo, Luz Biminda, Crescencia, Benedicta Francisco, Leticia Apostol, Ariel, Arturo, Fermina, Hipolito, Estrelita, Antonio, Heriberto, Tagiped, Tirzo, Aurelio Sr., Estelita and Danilo Arboleda, Merly, Estelito, Emerson at Benamin. Panalangin para sa lahat ng kaluluwa, alay ni Venus Morancil. Magsitayo po ang lahat para sa orasyon. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang anghel ng Panginoon ay nagbalita kay Santa Maria, At siya'y naglihila lang ng Espiritu Santo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Narito ang alipin ng Panginoon. Maganap nawa sa akin ang ayon sa wika mo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. At ang salita ay nagkatawang tao. At nakipamuhay sa atin. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ipanalangin mo kami, O Santa na Ina ng Diyos. Nang kami maging dapat makinabang sa mga pangako ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon namin Diyos, kasihan mo nawa ang aming mga kaluluwa sa iyong mahal na grasya, at yayamang dahilan sa pamalita ng anghel, ay nakilala namin ang pagkakatawang tao ni Jesucristo ang anak mo, pakundangan sa mahal na pasakit at pagkamatay niya sa krus. Papakinabangan mo kami ng kanyang pagkabuhay na magmuli sa kadakilaan sa langit, sa pamamagitan ni Jesucristo ang aming Panginoon. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.
At ang mamumuno sa ating banal na pagdiriwang ay ating butihing kura paroko, Reverend Father Douglas D. Badong. Sa akin, kaya natin alalahanin, panahong tayo inalipin, ng ngalan niya ay ating sambitin, paano di tayo lingapin, bayan ng Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Tayo po ay nasa ika-24 na linggo sa karaniwang panahon. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa mga pangyarihang Diyos At sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Awaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kawan mo kami, kawan mo kami. Kawan mo kami, kawan mo kami. Kristo, kawan mo kami, kawan mo kami. Kristo, kawan mo kami, kawan mo kami. Panginoon, kawan mo kami, kawan mo kami. Panginoon, kawan mo kami, kawan mo kami. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka at ipinagdarasal, sinasamba ka dahil sa dakilang kalwalhatian. Panginoon naming Diyos, hari ng langit, amang makapangyarihan. Panginoon Jesucristo, anak ng Diyos, Kordero ng Ama, ikaw galing
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ikaw ang lumikha at tagapamahala ng tanang umiiral. Tunghayan mo kami upang ang iyong awa ay aming maranasan at ipagkaloob mong ikaw ay aming wagas sa mapaglingkuran sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Itinuturo ni Sirach na dapat magpatawad ang bayang Israel upang ito rin ay patawarin ng Diyos. Kapag ating pinatatawad ang ating kapwa sa kanyang pagkukulang, atin ding mamamalas ang walang hanggang pag-ibig at awa ng Diyos. Pagbasa mula sa aklat ni Sirach. Ang poot at pangingit-ngit ay dapat ding kamuhian, ngunit sa makasalanan, iyan ay pangkaraniwan. Natatandaan ng Panginoon ang kasalanan ng bawat tao, at ang mapaghiganti ay paghihigantihan din niya. Patawarin mo ang kapwa sa kaniyang pagkukulang, at pag ikaw ay dumalangin sa Diyos, patatawarin ka rin naman. Ang nagtatanim ng galit laban sa kapwa, pag tumawag sa Panginoon, walang kakamtang awa. Kung hindi ka nahahabag sa iyong kapwa, paano mo ihihingi ng tawad ang iyong kasalanan? Kung ikaw na tao lamang ay nagkikimkim ng galit, sinong magpapatawad sa iyo sa mga kasalanan mo? Alalahanin mo ang iyong wakas at pawiin mo ang iyong galit. Isipin mo ang kamatayan at sundin mo ang kautusan. Dilidilihin mo ang kautusan at huwag kang magalit sa kapwa. Alalahanin mo ang tipan ng kataas-taasan at matuto kang magpatawad. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan sa pamamagitan ng pag-awit, ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang Panginooy papurihan, purihin mo kaluluwa. Ang pangalan niyang banal, purihin mo sa tuwina. Ikaw, aking kaluluwa, ang Diyos ay papurihan, at huwag mong lilimutin yaong kanyang kabutihan. Ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Ang lahat kong kasalanay siya ang nagpatawad, at anumang ang aking sakit, ginagamot niyang lahat. Sa bingit ng kamatayan, ako ay inililigtas, at pinagpapala ako sa pag-ibig niya't habag. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Banayad nga kung magalit, hindi siya nagtatanim. Yaong taglay niyang galit, hindi niya kinikimkim. Kung siya ay magparusa, di katumbas ng pagsuway, di na tayo sinisingil sa nagawang kasalanan. Ang ating
Ang agwat ng lupa't langit sukatin may hindi kaya. Gayon ang pag-ibig ng Diyos sa may takot sa Kanya. Ang silangan at kanluran kung gaano ang distansya. Gayong-gayon ang pagtingin sa sinumang nagkasala. Mabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang Ipinaalala sa atin ni San Pablo na si Jesus ang tanging Panginoon. Walang nabubuhay o namamatay para sa sarili. Tayo ay kapwa lingkod ng iisang Panginoon. Kung kaya, hindi tayo dapat mabilis na paghusga ng ating kapwa. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, walang sino man sa atin ang nabubuhay o namamatay sa kanyang sarili lamang. Kung tayo'y nabubuhay, nabubuhay tayo para sa Panginoon. At kung tayo'y namamatay, namamatay tayo para sa Panginoon. Kaya nga, sa mabuhay o sa mamatay, tayo'y sa Panginoon. Sapagkat si Kristo ay namatay at muling nabuhay upang maging Panginoon ng mga patay at mga buhay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos, magsitayo ang lahat. Hallelujah, kami ay gawin mong daan ng iyong pag-ibig, kapayapaan at katarungan. Hallelujah, 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 kami ay gawin mong daan ng iyong pag-ibig, kapayapaan at katarungan. Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, lumapit si Pedro kay Jesus at nagtanong sa kanya, Panginoon, makailan kong patatawarin ang aking kapatid na paulit-ulit na nagkakasala sa akin? Makapito po ba? Sinagot siya ni Jesus, hindi ko sinasabing makapito, kundi 70 ulit pa nito. Sapagkat ang paghahari ng Diyos ay katulad nito. Ipinasya ng isang hari na pagbayari ng kanyang mga lingkod na may utang sa kanya. Unang dinala sa kanya ang may utang na 10 milyong piso. Dahil sa siya'y walang ibayad, inuutos ng hari na ipagbili siya, ang kanyang asawa, mga anak, at lahat ng ari-arian upang makabayad. Nanikluhod ang taong ito sa harapan ng hari at nagmakaawa. Bigyan pa ninyo ako ng panahon at babayaran ko sa inyo ang lahat. Naawa sa kanya ang hari, kaya ipinatawad ang kanyang mga utang at pinayaon siya. Ngunit pagkaalis niya roon ay nakatagpo niya ang isa sa kanyang kapwa lingkod na may utang na 500 piso sa kanya. Sinunggaban niya ito at sinakal, sabay wika, magbayad ka sa utang mo. Naglumhod iyon at nagmakaawa sa kanya.
Bigyan mo pa ako ng panahon at babayaran kita. Ngunit hindi siya pumayag. Sa halip, ipinabilanggo niya ang kanyang kapwa lingkod hanggang sa ito'y makabayad. Nang makita ng kanyang mga kapwa lingkod ang nangyari, sila'y labis na nagdamdam. Pumunta sila sa hari at isinumbong ang nangyari. Kaya't ipinatawag siya ng hari. Ikaw, napakasama mo, sabi niya. Pinatawag kita sa utang mo sapagkat nagmakaawa ka sa akin. Nahabag ako sa iyo. Hindi ba dapat ka ring mahabag sa kapwa mo? At sa galit ng hari, siya'y ipinabilanggo hanggang sa mabayaran niya ang kanyang utang. Gayon din ang gagawin sa inyo ng aking amang nasa langit, kung hindi ninyo patatawarin ang inyong kapatid. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Tayo po ay nasa ika-24 na linggo na sa karaniwang panahon. Ika-4 ay ika-24. Kamusta po? Tingnan nyo nga yung katabi ninyo. Sabihin nyo nga po, matanda ka na. Yun ang realidad, no? Karamihan sa mga online viewers natin, karamihan po nandito mismo sa simbahan, pag ganitong oras, matatanda na. No? Pero yung mukha ba yan na matanda na? Bakit naging matanda ang itsura? Meron kasing minsan matanda na pero bata pa tingnan. No? Meron namang bata pa pero mukhang napakatanda na. Bakit? Stress. Dahil sa galit. Kasi ang galit, nakakapangit yan. Tingnan nyo nga yung katabi ninyo kung pangit. Ibig sabihin, maraming galit sa dibdib. No? At ang galit, sabi nga sa unang pagbasa sa aklat ni Sirach, dapat kinamumuhian ang galit. Yung galit na nag-uudyok sa atin para maghiganti. Yung galit na nagtutulak sa atin para mabuhay tayo sa kapaitan ng buhay. Normal po, may normal na galit kasi bahagi po yan ng emosyon natin, no? Yung anger. May galit kapag dahil mahal natin ang isang tao, ano ba, yung mga anak ninyo, kailangan yung pagalitan, nagagalit ka, nag-e-express ka, kasi concern ka doon sa tao. Normal yon. So, ang pinag-uusapan dito ay yung galit dahil sa sama ng loob. Kasalanan po yun. Yung magalit tayo sa kapwa na pinag-iisipan natin. Tandaan niyo po, no, yung galit na nagdadala sa atin na makapag-isip tayo na magiganti, makapag-isip tayo ng hindi maganda sa ating kapwa. Kahit pa tayo ay ginawan ng hindi maganda. Kasi yung gumawa ng hindi maganda sa iyo, ganon ang naging pag-iisip. May gumawa sa kanya ng hindi maganda. Dahil hindi makaganti doon sa iba na ibabaling ang sama ng loob. Kaya minsan, lagi natin tinitingnan, ano ang pinanggagalingan ng taong ito? Bakit galit sa iyo? May pinanggagalingan yan. Kasi kung sa atin po, dito sabi sa ating ebanghelyo, kailangan natin magpatawad kung gusto rin natin patawarin tayo ng Diyos. Yung sinabi dito, gayon din ang gagawin sa inyo ng aking amang nasa langit kung hindi ninyo patatawarin ang inyong kapatid. Kasi ang Diyos, kung pabalik tayo, ang Diyos ay mapagbigay. Ang Diyos ay nagbibigay ng hustisya at ng habag. May hustisya at habag.
Sa unang bahagi ng ating ebanghelyo, ang sabi dito ni Jesus, maaring tanong din natin, tanong ng karamihan, ilang beses kong patatawarin? Paulit-ulit eh. Ilang beses kong patatawarin? Hustisya at habag. Ilang beses? Kung ilang beses din siyang hihingi ng tawad. Yung lalapit, hihingi ng tawad. Kung may pagkakataon, ha? Kapag humingi ng tawad, patawarin. Kasi paano mo patatawarin kung hindi nga humingi ng tawad? Kasi ang problema sa atin, kapag nagkasamaan ng loob, hindi na yan mag-uusap. Di ba naalala nyo last Sunday? Kung alam mong may ginawa sa iyo o nagawa sa iyong pagkakamali ang iyong kapwa, ang dapat mo munang gagawin, kakausapin mo siya. Kayo muna. Para magkaayos kayo. Pero sa umpisa pa lang, wala nang pag-aayos. Kaya nagkakasamaan ng loob, nagkakatampuhan, hanggang sa madala ito sa pagtanda. Pag tinanong mo yan, no? Bakit kayo magkaaway? Tinan nyo, no? Tanongin nyo, bakit kayo magkaaway? Bakit kayo hindi nagpapansinan? Pag binalikan mo, yun lang? Parang masasabi mo lang, yun lang? Hindi ka lang napahiram ng damit nung maliit kayo? Ang sama na ng loob mo sa kanya na parang napakasamang tao niya? Yun lang, yung pakiramdam mo, siya yung favorite. Tapos nagkimkim ka man ng sama ng loob na hanggang ngayon ay hindi kayo napapansinan. Doon tayo sa mas mabigat. Bakit nahihirapan magpatawad? Kasi binugbog ka nung maliit ka. Na sexual abuse ka. Physical abuse. Kaya nahihirapan kang magpatawad. Maintindihan naman natin yung galit na yun, no? Pero dito ang pinapaalala sa atin, kailangan mo pa rin magpatawad. Kailangan pa rin. Kasi ang pagpapatawad naman ay pagpapalaya mo sa iyong sarili sa ginawa sa iyo ng isang tao. Palayain mo ang sarili mo. Andun tayo, no? Hindi inaalis yung nasaktan ka, talagang labis na nagdurugo ang kalooban mo. Hindi yun inaalis. Sadyang mayroon ding dahilan kung bakit mo naranasan yan at bakit kailangan ikaw. Kasi sa lahat naman sa atin, no? Tayo ay nagsisilbing aral o lesson sa ibang tao na nahihirapan. Ano ba? May mga tao din ngayon, nahihirapan silang magpatawad. Pero ikaw, nagawa mo. Paano mo nagawa? Yun ang matututunan niya sa iyo. Huwag kang mag-alala. May hustisya ang Diyos. May habag ang Diyos. Kasi malinaw po dito, no? Kapag hindi mo pinatawad, hindi ka rin patatawarin. Sabihin mo bang unfair? Hindi ka ba humingi ng tawad sa Diyos? At sa paghingi mo ng tawad, pinagkaitan ka ba ng Diyos na sinabi ng Diyos, hindi na, wala ka ng kapatawaran, sa impyerno ka na? Hindi naman. Kaya nga lagi nandyan ang krus. Si Kristo na nakapako sa krus para sabihin na araw-araw, humingi ka lang ng tawad, okay na. Patatawarin. Pero kaya tayo pinapatawad, kaya ipinaparamdam sa atin ang hustisya at tabag ng Diyos para ito rin ang ating maipadama at maibigay sa iba. Lalo tigin sa mga taong nagkakasala sa atin. Ngayon, hindi ko alam kung ang tanong ni Pedro na ilang beses ko bang patatawarin, parang naisip ko rin na tanong, kailan ko
gagawin ang magpatawad? Kailan? Kasi desisyon mo yan. Ikaw ang magdidesisyon yan. Pero tandaan nyo, marami sa mga nakagawa ng kasalanan sa atin, patay na. Wala na dito sa mundong ito. Hindi ko alam kung humingi na siya ng tawad sa iyo, hindi mo pinatawad, o walang pagkakataon. Pero ang pagpapatawad pwede mong ibigay kahit hindi na siya makalapit sa iyo. Kasi para sa sarili mo yun. Para sa sarili mo bilang pagsunod sa utos ng Diyos sa atin. Huwag kang mag-alala, no? Kasi kung sasabihin mong unfair, hindi eh. Kasi may naghihintay sa atin mula sa Diyos. Sa ipapakita nating hustisya at abag sa ating kapwa. Kaya sana po, no? Tumatanda na tayong lahat, mahirap mabuhay sa galit. Amen? Ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa, sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na mag-uli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. ganap tayong pinatatawad ng Diyos Ama, kaya't inaasahan ding tayong magpatawad ng lubusan sa ating kapwa. Dumalangin tayo sa Kanya na maisabuhay natin ang tunay na pagpapatawad. Buong pagtitiwala natin sabihin, Ama, tulungan mo kami magpatawad. Ama, tulungan mo kaming magpatawad. Nawa ang simbahan na patuloy na umaakay sa mga makasalanan ay manatiling tapat sa kanyang pagtahak sa landas ng pagbabalik loob at pagbabago. Manalangin tayo. Ama, tulungan mo kaming magpatawad. Nawa ang mga pinuno ng pamahalaan at ng hukbong sandatahan ng bansa ay makipagdialogo sa lahat ng sektor ng lipunan tungo sa kaunlaran at kapayapaan. Manalangin tayo. Ama, tulungan mo kaming magpatawad. Nawa ang mga biktima ng terorismo, gera at pandarambong ay makatanggap ng hustisya at pagkalinga mula sa mga pinuno ng bansa. Manalangin tayo. Ama, tulungan mo kaming magpatawad. Nawa ang bawat pamilya at pamayanan ay maging daluyan ng pagpapatawaran na nagmumula lamang kay Kristo. Manalangin tayo. Ama, tulungan mo kaming magpatawad. Naway kahabagan mo, O Diyos, ang mga kapatid naming namayapa. Manalangin tayo. Ama, tulungan mo kaming magpatawad. Idulog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya, kasama ang mga kahilingan ng mga nanonood sa online. Lahat ng mga misang pasasalamat, special na intensyon, mga agarang paggaling ng mga may sakit, at ang lahat ng mga kaluluwa na inihiling na ipagdasal sa misang ito. Ang lahat ng ito inihiling namin sa ngalan ni Kristo, ang aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. Handog namin sa iyo, Ama, ang tinapay at alak na ito.
handog ng bayang umaasa, sumasambat nagmamahal sa'yo. Naway dalhin ng iyong anghel ang aming panalangin sa iyong dambana, katulad ng halimuyak ng insenso umakyat sa kalangitan. Handog namin sa iyo, Ama, ang tinapay at alak na ito. Handog ng bayang umaasa, sumasambat ng mamahal sa iyo. Magsitayo ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, maawain mong dinggin ang aming mga pithaya at paunlakan mo ang paghahaing aming inihanda upang ang mga handog ng bawat isang nagbigay para sambahin ang banal mong ngalan ay magkamit ng karagdagan mong kasiyahan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Nasa iyo ang aming buhay, pagkilos at pag-iral. Sa pamumuhay namin araw-araw, tinatamasa namin ang iyong pagmamahal. Sa pag-ibig mong ipinunla sa sangkatauhan, ang Espiritu Santo'y unang aning bigay ng anak mong naglagak sa amin ng katiyakang nakalaang mabuhay kami sa piling mo kailanman. Kaya kaisa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan. Kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kalwalhatian mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, inawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo
ng bago at walang hanggan tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kami natubos mong tunay. Oong Jesus, naming mahal, iligtas mo kami tanan. Oong Jesus, naming mahal, ngayon at magpakailan. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami napapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo si Ricardo na tinawag mo mula sa daigdig na ito. Nung siya'y binyagan, siya'y nakaisa ni Kristo sa pagkamatay. Ngayong siya'y pumanaw, naway makaisa siya ni Kristo sa pagkabuhay. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Tawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Tawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose. Kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang papupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tabili ng manakagagaling na utos at turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw.
Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat sa iyo ang kaharian, kapangyarihan at kapurihan, ngayon at magpakailanman. Ngayon at magpakailanman. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayin po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng mundo. Maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, maawa ka. Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng mundo. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inanyayahan sa kanyang piging. Hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo, Amen.
stains of my guilt and cleanse me from my sin. Have mercy on me, O God, in your kindness, in your compassion, blot out my offense. Wash me, O God, from the stains of my guilt, and cleanse me from my sin. Magsitayo ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang aming kalooban naway pagharian ng aming tinanggap na pakikinabang upang wag ang diwa namin ang umiral, kundi ang bunga ng pagdiriwang ang laging mamayani sa amin sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak, Espiritu Santo. Amen. Tapos ang banal na misa, humayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magandang umaga po. Walang sino man ang nabubuhay para sa sarili lamang. Walang sino man ang namamatay para sa sarili lamang. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Tayong lahat ay tinipo ng Diyos na kapiling niya. Sa ating pagmamahalan at paglilingkod sa kanino